morning devotion sa noon, good evening sa kung saan man naroon natin mga kapatiran at mga makikinig at kung saan makarating itong ating live. Have a blessed Monday po muli. September na, sama-sama tayo habang ang bilis ng panahon, lalo tayo din, mabilis din ating paglago. Andun yung pagkauhaw natin sa salita ng Diyos. Dapat huwag tayong titigil. Kaya nandito tayo ngayon. Salamat po sa pagtugon. Sa mga nag-i-invite, napakahalaga na ibahagi natin sa salita ng Diyos ang mga gawain para, marami tayong maakay at karoon ng liwanag ang buhay. Patuloy, yung mga malalim na mas lumalim pa. Kung 90% nga daw po ang paniniwala, yung faith mo, dagdagan pa natin. Kung di yung bumababa, mas lumalalim sa pag-ibig ng Diyos. Amen. Purihin po ang Diyos sa araw na ito. Sa mga taga-America, Mimi G, Sis Mary Grace, good afternoon po dyan, Sis Janet, at sa GSMI Kamarin, andyan po si Sis Ana, siya po ang ating exhorter today. Ang malambing nating kapatid na from Japan po, under the GSMI Kamarin po. At Sis Eva po na kanyang na-invite. Salamat po muli sa pag-join mo ngayong araw. At Yoroshiko Nigashimasu po. God bless po. At si Chang Emily from Pinas po, Sis Maria, mga taga-Japan, taga-Pinas, Sis Ging, Karen Joy, Sis Eden, Sis, yun pa po ba? Sis Maria, Sis, yun pa ang hindi ko nabanggit, Sis Rhea, nalaglag po yata. Amen, good morning po. Yan, tayo po'y manalangin, at ang mananalangin po, sino pong naisang manalangin? Amen, purihin ng Diyos sa araw na ito. Amen. Amen. Ayun, Chang Emily, sige po. Anigaysimasu po, Chang Emily. Naka-mute ka po, Chang Emily. Ako, sige po. Salamat po. Bago po tayo manalangin, masahin po muna natin sa Roma 12. Roma 12:1 po ang bago po tayo nukumpisa ang ating gawain. Nandito po ang kanyang sinasabi dito po. Mga kapatid, ngayon tungkol naman sa mga kaloob na Espiritu Santo, nais ko magkaroon kayo ng gustong kaalaman. Alam niyo na noon hindi pa kayo sumasampalata kayo na nakikigaw sa mga Diyos na hindi naman nakapagsasalita. Doon nga po na, ay, mali po pala nabasa ko. Sorry po. Korinto naman po pala yun. Roma po pala. Roma. Sorry mga kapatid. Ito po pala. Sorry po. Kaya nga mga kapatid, Roma 12:1 po. Kaya nawala po ng sound si Chang. Chang, no? Sa akin na po ba walang sound? Wala po sa Chang ang iyong sound. Chang, nawala ka po ang iyong sound. Chang Emily. Wala si Chang Emily. Chang Emily. Baka nananalangin si Chang. Walang sound. Wala si Chang. Ayun po natin. Nalaglag si Chang. Sige po. Tuloy na po, Sis Ana, ikaw na po ang manalangin para tuloy-tuloy na po. Okay na po, Ate Lily. Okay na po. Good morning po.
Onegaishimasu. Lord God, Panginoon Diyos Ama namin sa langit, maraming po salamat po Panginoon sa araw na binigay niyo po Panginoon, lalo po Lord, ang unang blessing na tanggap po namin sa inyo po Panginoon, ay ang pagdilat ng aming mata. Tulad nga po Lord, araw-araw po Lord, ikaw lang po Lord ang aming sasambahin, ikaw lang po Lord ang Diyos o Lord na ng lahat po Panginoon na tunay at tapat o Lord sa aming lahat sa inyong mga pangako po Panginoon. Lord, ngayong umaga po Panginoon, nagpapasalamat po kami po Panginoon sa mensahe o Lord na ibabahagi po sa amin si Ana po Panginoon. Tulungan niyo po Lord, si Sis Ana o Lord na kung ano po Lord ang gusto niyo pong iparating sa bawat isa sa amin din po o Lord na tagapakinig o Lord, help us o Lord na maunawan at magkaroon po ito o Lord ng application po sa aming buhay po Panginoon. Lalo na po Lord sa tema po Lord namin buwan po Panginoon ay tungkol po Lord sa aming mga puso po Lord. Lord, salamat po muli po Panginoon. Ikaw lang po Lord ang magbigyan kapurihan. At Lord, at salamat Lord sa bawat isa, sa mga presensya po Lord ng bawat isa. Ano man po Lord ang desire ng puso ng bawat isa po Lord. May po Lord, dinggin mo ito po Panginoon na naayon sa iyong kalooban po Panginoon. Ito po sa magdalangin ko po Panginoon sa pangalan ng anak na si Jesus. Amen. Purihin ng Diyos. Salamat po sa Sarah Joy sa iyong panalangin. Hindi po, tayo po magpatuloy sa salita. Dako na po tayo sa salita ng Panginoon. Ang ating sorya po ang ating kapatid na si Ana Iwasaki. Amen. Ayan, salamat po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Maganda ako sa inyong lahat. Hindi, maganda tayong lahat. Inaasar ko lang sa isang. Nalaglag po. Nawala. Sorry po. Okay po, okay lang po. Tapos na po. Hindi, joke lang. Ayan. Magandang umaga po sa ating lahat. Salamat po at salamat sa Panginoon at nakapag-join na naman sa morning devotion ng HCC po, Home Christ po. No? Ang naatasan po sa akin is about sa living with a healthy fear of the Lord. Ang ating pong title, ano po? Living with a healthy fear of the Lord. Malinaw po ba yung, baka mahina yung boses ko? Okay lang pa. Tayong tuhan eh. So, yun nga po no, yung naibigay po na sa atin ng Bible verse dito na nakalagay. Babasahin ko lamang po sa Proverbs 19:23. Sabi po doon, the fear of the Lord leads to life, and whoever has it rests satisfied. He will not be visited by harm. Ganda po, no? Ganda, no? Bago po tayo magpatuloy, hayaan niyo po akong mag-alay sa Panginoon ng maikling panalangin. Hallelujah, Panginoon Ama sa langit, Panginoon sa Kristo Banal, Espiritu Santo, salamat po Panginoon sa umagang ito, na inyong pinagkaloob, O Diyos, na pag pinagtipon mo kami ngayong araw na ito, Panginoon, mula umaga, O Diyos, sa mga bumubuo, Panginoon, ng AGC Morning Devotion, O Lord, salamat po sa buhay nila, O Diyos. At Lord God, ikaw ang magpala sa iyong salita, Panginoon, ang tanging mensahe mo lamang, Panginoon, ang aking maimabanggit, O Diyos, at wala nang iba pa, Panginoon. Itago mo ako sa iyong likuran, O Diyos, at ang puso ko, Panginoon, na ang gusto mo lamang, ang will mo, Panginoon, ang manilabas nito. Salamat po, Panginoon, at Lord God, at kinadalangin ko, itinataas ko po, Panginoon, ang buhay ng mga taong makakapakinig, O Diyos, dito sa online at sa live man, Panginoon, sa FB, O Lord God. At Panginoon, humipo ka ng mga puso, Panginoon, ng mga taong gusto mong ilapit namin sa iyong paanan, O Diyos. Patuloy, Panginoon, na bigyan mo kami ng wisdom, Panginoon, protection, provision, O Lord God, upang maipagpatuloy namin, Panginoon, ang iyong kalooban, O
Salamat po, Panginoon. Itinataas ko po ang gawain ito sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen po. Ayan. Nailang pa. Medyo tataas ko lamang yung ating hinahanap ko yung Tagalog version ng aking mga babasahin today na Bible. Okay po. So, title po ulit natin, Living with a Healthy Fear of the Lord. Okay, ganda po, no? Dito po nakita natin dito magbibigay lamang po ako doon sa naiata sa atin na day 7 ng ating morning, ng ating devotion. Ayan po. At meron po akong 3 points na naihanda. Okay po. 4 points na ihanda at naipili lang din po ito. Number 1 po natin doon kasi yung napinasa natin, mag-base po ako doon sa Proverbs 19:23. The fear of the Lord leads to life, and whoever has a rest satisfied, he will not be visited by harm. Ayan po. So, kung binasa nyo na po yung day 7, day 7 po, no? Makita po natin dyan yung devotional natin po doon. Ito, basahin natin dito. Ayan. Nakalagay doon, healthy fear. Diba? Sabi pa natin sa umpisa, meron ba? Is there such thing as healthy fear? Meron ba healthy na fear? Diba? Diba pagka sinabing fear, nakakatakot eh. Diba pa nakakatakot? Diba? May takot ka sa puso mo. Diba? Meron daw po palang healthy fear. Dito natin malalaman yan. Sabi dito, fear is an automatic and realistic response to perceived danger. Diba? Kapag meron tayong na-feel na danger, ikakaroon tayo ng takot. Yun daw yung ano. Kunwari, nagka-camping daw po tayo. Meron umungol sa camping, natata tayo kasi ang iisipin kagad natin, pag yung mga umalilit na dito, anong tayo ta? Mga adik, hindi adik ha? Umalilit na na mga animals, di ba? Ganyan. Kaya matatakot tayo, makakaramdam tayo ng takot. Yun yung yung ganun tayo tao tayo. Yun yung pakiramdam ng isang tao, no? Pagka daw, nandun tayo, pumunta tayo sa doktor. When we go to the doctor and learn that our heart is unhealthy because our waistline is too large, kapag daw, di ba, malaki yung ating bewang. Kakatuwa yung example dito eh. Malaki na yung ating bewang, tapos pumunta tayo sa doktor, magkakaroon daw tayo ng healthy fear. Kasi daw, mamomotivate daw tayo to eat better. Tapos mag-exercise tayo more and malus natin yung way natin. Diba? Diba? Yun daw yung mga katulad ng mga example ng mga healthy fear. Ang ganda. So, ngayon po, magbibigay lang po ako ng 4 points dito. Yung healthy fear, number 1 po natin is healthy fear, healthy fear keeps our hearts right before God. Right before God. Sabi dito, basahin natin kasi binigyan po tayo dito sa devotional natin ng mga Bible verse to reflect about this healthy fear, Una pong binigay dito is yung sa mga hari, okay, Kings, Book of Kings to, First King 8, chapter 8, verse 39 to 40. In Tagalog po, basahin po natin. Ayan, dinggin mo nga sa langit na iyong tahanang dako at ipatawad mo at gawin mo at bigyan mo ng ayon sa lahat ng kanilang mga lakad na iyong nakikilala ang kanilang mga puso, sapagkat ikaw lamang ang nakakilala ng puso ng lahat ng mga anak ng mga tao, upang sila'y matakot sa iyo habang sila'y nangabubuhay
sa lupain na iyong binigay sa aming mga magulang. Ayan po, ang lalim ng Tagalog na pero but this one is, God alone, God alone knows the heart of all people. Sabi nga dito, ikaw lamang ang nakakakilala sa puso ng lahat ng mga tao. Amen? Sa puso ng mga tao. Alam ng Panginoon ang puso natin. Amen? So, tinawag tayo ng Panginoon na to fear Him. Matakot din tayo sa Kanya. So, we may walk in His ways. Amen pa? Yung takot na lalakad tayo or magpapatuloy tayo na magpapatuloy tayo doon sa gusto ng Panginoon sa ating buhay, sa ating buhay. Amen po? Makita po natin dito na yung true fear of the Lord, na kapag sinabing ito yung totoong takot sa Panginoon, hindi ito yung terror. Amen po, hindi ito yung terror, pero ito yung inaanyayahan tayo na mamuhay tayo with a heart that honors God. Amen. Yung ino-honor natin ang Panginoon. Hindi man ito sa public, kahit sa secret places na walang nakakita, ino-honor natin ang Panginoon. Ito yung takot, totoong takot sa Panginoon, na kahit walang nakakita sa atin, we honor Him. Gumagawa tayo ng mabuti, even walang camera. Sa likod ng kamerang ito. Amen po? So, example po natin, yung isang babae, tayo, mga babae tayo, mga lalaki, kahit lalaki na. Makasabi ng lalaki, babae lang. Okay. Isang tao, pwede nating, di ba nagbabayad tayo ng mga tax every year? Okay. Pwede natin dayain yung tax natin eh. Amen po ba? Sino nagdadaya ng tax dito? Heart nga po kayo. Ginaya Sister Rose, tapos pagdadaya ng heart. Okay, okay, so, pwede natin dayain yung mga taxes natin. No one will notice. Well, no one will notice kasi hindi alam eh. Pwede natin gawin yan behind the scene, behind the camera. But, yung fear of God, okay, kung may fear of God tayo, it will reminds us na, oy, I can see your heart. Sabi ng Panginoon na, binasa natin ngayon lang, di ba? Alam. Sapagkat ikaw lamang ang nakakakilala ng puso. Alam niya, kilala niya tayo. Alam niya kung ano nasa puso natin. Ibig sabihin, di ba? So, He sees my heart, He sees your heart, He sees our heart. Di ba? So, ano yung pipiliin natin dahil alam natin na nakikita ng Panginoon ang puso natin kahit wala nakakita sa atin. We choose honesty. Okay? We choose honesty. Yung integrity. Diba? Yung integrity natin to honor God. Not to honor people or, diba? Yun po yun eh. So, yan po yung binasa natin sa 1 King 8:39-40. Tapos po, binigyan po tayo dito ng pangalawa pong points natin is healthy fear leads to obedience and covenant blessings. Number 1 po natin kanina, healthy fear keeps our hearts. No? Kinikip daw yung puso natin right before God. Dahil nga yung gusto ng, alam natin na nakikita, na alam ng Panginoon ang puso natin. Diba? So, ayun po. Ngayon naman po, yung healthy fear daw po leads to obedience. Yung sa pagsunod. Nililit tayo nito sa pagsunod. And covenant blessings. Ano po ibig sabihin to? Binigyan po tayo ng Bible verse dito ulit sa ating devotion, day 7. Sa Jeremiah 32, verse 40, at dalawa po at yung Malakias,
Tagalog. Ayan, chapter 2, verse 2. Amen po. So, basahin po natin sa Jeremiah. Sabi po ng Jeremiah 32:14, gagawa ako ng walang hanggang tipan sa kanila na hindi ko lilisanin. Kung gagawin ko silang mabuti at ilalagay ko ang takot sa kanilang puso upang sila'y huwag lumihis sa akin. Ayan po, ang ganda, no? Ayan po. Pinangako ng Panginoon, di ba? Yung everlasting covenant. Sabi niya, He will never stop doing good to us. He will never stop doing good to us. Ang ganda po, no? Hindi siya titigil. Hindi titigil ang Panginoon sa paggawa ng mabuti sa atin. And He will put His fear in our hearts. Ang Panginoon na naglagay doon ng takot sa ating puso. Amen? Ang ganda po. Nilagyan ng Panginoon ng takot ang iyong puso. Hawak mo yung puso mo, kapatid. Nilagyan ni Lord ng takot yung puso ko pala. No? Amen? Para hindi daw tayo never turn away. So we'll never turn away. Amen? Para hindi tayo lumayo sa Kanya. Kasi habang nandoon yung takot sa puso na nilagay ng Panginoon dyan sa puso mo, hindi ka lalayo sa Panginoon. Yung totoong takot na mararamdaman mo sa Panginoon. Hindi yung takot na terror ka sa Panginoon na kapag ayaw mo na siya makita dahil takot ka sa Kanya. Na parang nakakita ka ng isang demonyo na napakapangit. Diba? Nakakatakot. Diba? Hindi yun eh. Because you love Him. May covenant kayo, dalawa, mayroon kayong promise sa isa't isa. Diba? You honor God. Amen po? So, ayan po, yung sa Malaki chapter 2 verse 2 naman po, sabi dan, kung ayaw ninyong makinig at hindi ninyo ituturing na marangal ang aking pangalan, sabi ng Panginoon na makapangyarihan sa lahat, isusumpa ako ang inyong mga pagpapala. Totoo nga, isinumpa ko na ang mga ito sapagkat wala kayong malasakit. Amen. Kung kanina, isang covenant ng Panginoon, He will never stop doing good to us, sabi niya. Tapi ilalagay ko yung takot sa puso mo para hindi ka mo lumayo sa akin. Diba? Merong promise. Ilagyan niya ng everlasting covenant. Diba? Pero dito sa Malakas 2:2 naman, God warns that if we do not honor His name, amen, if we do not honor His name, yung blessings can turn into curses. Sabi niya, isinumpa ko na ang mga ito sapagkat wala kayong malasakit. Kapag hindi tayo malasakit, amen po? Kung ayaw natin makinig sa Kanya at hindi natin ituturing na marangal ang Kanyang pangalan, magkakaroon ng sumpa naman po. Amen po. Sige po, Sister Gina. Salamat po. Amen. Sumpa naman daw. Hindi po ba? Kaya po, andun yung wisdom, makikita natin dito na, ayan na. Diba? Meron promise ang Panginoon at meron din warning ang Panginoon. Amen po. Kaya po, example po, no? Diba tayong mga magulang, tinuturuan natin ng magdasal ang ating mga anak before meal. Okay, so, bago makain. Diba? Diba? Tinuturuan mo si Chong. Tinuturuan natin mga anak natin na bago kumain, diba? Magdadasal tayo, anak ka, gano'n ha? Magdadasal tayo, anak ka, gano'n ha? Napakaliit na bagay kung titingnan natin. Tinuturuan natin anak natin. Okay, pray. Diba? Kahit na yung karmi ko si ano tayo, parang ano lang. Ang pray tayo mo lang bago mag-gano'n ha? Ganyan, diba? Parang ang liit na bagay. Pero alam nyo, napakalaking bagay pa lang. Kasi talaga, kasi ano
tinitrain natin yung anak natin, yung bata na to honor God daily before she eats. Diba? To honor God. Turo natin to sa mga anak natin yan. Ayan. Kasi pag hindi natin tunuro sa kanya na to honor God, yes, yung fear, yung madali siyang wala sa isip niya o mawawala sa puso niya o hindi magkakaroon doon sa kanyang pagkatao na lahat ng bagay dapat i-honor natin ng Panginoon. Amen. Kasi doon magsisimula yan sa mga daldal steps. Step yun na idadali natin sa puso ng ating mga anak. Pray before you do this. Pray before you go out. Magdasal ka. Alam mo kung bakit? Para proteksyonan ka ng Panginoon. Diba? Kasi pag wala yung proteksyon ng Panginoon, nangyayari sa'yo. Masasagasaan ka. Pwedeng madapa ka. Diba? Ako, 4 years old, sisili din na. I always thinking how to pray. Pray. Pagpupunta ng Hoykian, pray. Iya. Ano sabi niya? Sabi niya sa akin, Mama, nanaginip ako masama. Okay. Ganyan. Okay. Ano ka ba? Pag takot ka ba? Oo, takot ako. Sabi niya sa akin. Okay, pray. Who is in your heart? Jesus, ang sabi niya sa akin. Diba? Yung mga ikalbalita na pinituturo na sa kanila, tinuturuan natin to honor God, to fear God, than to fear anything else. Amen. Kasi sino ba ang mas katatakutan nila? Ang mga tao? Diba? Ang paligid natin ngayon? Or yung mga nilikha ng Panginoon, diba? O yung Creator, diba? So, siyempre, mas nakakatakot yung Creator kasi siya lahat eh. Siya is in control lahat. So, kailangan natin itigilin yun sa mga puso ng ating mga anak. Mag-umpisa tayo sa mga anak natin, huwag muna po sa ibang tao. Anak natin ang pagkaihin po natin. Amen po. Amen. So, napakalaking bagay po niya. Yan, okay po. So, yung family po natin, magkakaroon ng gratitude sa Panginoon kapag po ginagawa natin yan. Ayan, number 1 po natin kanina, healthy fear keeps our heart right before God. Amen po. Na malapit sa Panginoon na magkaroon ng malapit na relasyon sa Panginoon. Healthy fear na yan. Turuan tayo. Pangalawa, ng healthy fear na to, nililit tayo sa pagsunod sa Panginoon, sa covenant blessings ng Panginoon. Number 3 po, yung healthy fear na to, strengthens and protects the church. Amen. Sining church tayo. Amen po. Pinapalakas at pinoprotektahan ito ang church. Amen po. Church na, literal church at ang ating katawan ng church. Amen po. At basahin po natin sa Acts. Okay, mga gawa, chapter 9:31 na binigay po doon sa ating devotion. Kaya't ang iglesia sa buong Judea, Galilea at Samaria ay nagkaroon ng kapanatagan. Ito'y natibay at lumago sa pamamagitan ng Espiritu Santo at namuhay ng may takot sa Panginoon. Amen po. At meron pa po sa 2 Chronica 19:7. Okay po. Then binasa po natin kanina sa gawa sa Acts 9:31 po. Yung early church daw, lumagok sila at namuhay sila in the fear of the Lord and comfort of the Holy Spirit. Sa comfort ng Holy Spirit.
Kaya po tayo, no, bilang isang Kristiyano, bilang isang mananampalataya at pupunta ng church, sumba tayo sa Panginoon. Tayo ang templo bilang templo ng Panginoon. Ano po? Kailangan, lalago daw tayo. Lalago, kasi lalago, sabi dito sa Gawain, diba? Lalago tayo at mamumuhay tayo sa takot sa Panginoon. At yung comfort ng Holy Spirit. Thank you for charging me. Amen po. Ang maganda, no? Mamuhay ng may takot sa Panginoon. At lumago, tumibay at lumago sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amen. Ang ganda. Amen. So, yun po, i-input po natin sa mga sarili natin. Ito yung nagpapalago sa akin. Pinapatatala ko nitong takot ko sa Panginoon. Imbis na yung takot sa Panginoon ay lumayo ka sa Kanya dahil takot ka sa Kanya dahil masama ka, takot ako sa Panginoon dahil mabuti siya. Hindi. Ito ang magpapalakas sa atin para lumago tayo, para manatili tayo sa Kanyang presensya. Amen po. At tuloy po natin sa 2 Chronica 19:7. Dito naman po sabi, kaya't ngayon, magkaroon kayo ng takot sa Panginoon. Amen. Magkaroon daw po tayo ng takot sa Panginoon. Amen po. Ingatan ninyo at gawin ang inyong tungkulin sapagkat walang kalikuan sa Panginoon nating Diyos. Walang mali. Ni pagpiling man, ni pagtanggap ng suhod. Amen. Walang sugarcoat ang Panginoon natin. Nakita natin dyan sa binasa natin sa Malakas, sa Chronica 19:7. Yan naman po. Sabi din, diba, ang Panginoon, walang pinapakita na pagkikiling, ano ba yung partially, parang ito lang, diba, ito lang, okay, ito lang, hindi. Kaya kailangan tayo rin magja-judge tayo at yung action natin kikilos tayo ng may pag-iingat sa dunya dahil sa takot sa Panginoon. Amen po. Kasi ano po yung bang binasa natin ngayon dito? Sabi nga po, yung godly fear, pinapalakas tayong mga believers at ito yung protection natin doon sa mga corruptions, sa mga compromise na maano natin, na madadaanan natin, ano. So, ito yung talagang nagpapalakas sa atin na pinoproteksyonan tayo ng fear doon sa ating Panginoon, ano. Tingnan po natin minsan, yung kahit sa loob ng church o sa loob ng ministry natin dito, no? Isang leader, okay po, Sir Janet, leader, ito siya ang leader ng HCC, na-tempt siya, amen po, no? Ayan po, baka mawala number natin. Okay, tinetempt siya ng kanyang mga kaibigan sa pagdidesisyon or decision making, isa siyang leader. Pero pag naalala niyang ang Panginoon is impartial justice, diba? Yung ba, naalala niya na, oh Lord, hindi. Di ba nga, kahit na walang, hindi nila alam eh. Ang desisyon ko kailangan nakatuon pa rin sa desisyon ng Panginoon, di ba? Pipiliin niya na maging fair. Di ba? Na maging fair. Yung pati yung kanyang mga desisyon, aayusin niya. Iaalay niya sa Panginoon. Yun yung nag-build ng trust and unity doon sa loob ng church. Amen po. Kahit na yung meron pang mag-chuchuk sa kanya, itong gawin mo kasi ganito. Diba? Friend niya yun. O, hindi siya kakampi doon o hindi niya yung nasusundin niya, kundi ang susundin niya kung
ano ang tama sa paningin ng Panginoon. Amen po. So talagang pinoproteksyonan tayo nitong godly fear or healthy fear para talagang maging malakas tayo sa anumang bagay na makakasalubong natin. Amen po. Then, number 4 po natin is healthy fear is the beginning of wisdom and life. Kasi po doon po sa binigay sa atin na Job sa Book of Job to, no? Job 28:28. Ang daling sa uluhin, Job 28:28. The fear of the Lord. Yan. Sabi po yan, at sinabi niya sa tao, ang pagkatakot sa Panginoon, iyan ang karunungan. Okay? At ang paglayo sa masama, iyan ang kaunawaan. Amen. So sabi doon, the fear of the Lord, that is wisdom. Yun po, wisdom po yun. And to shun evil is understanding. Kapag lumayo ka doon sa kasamaan, yan yung nagbubunga yan ng kaunawaan sa atin. Amen. Pag nilalayuan natin yung masama. And then doon naman po sa kawikaan na binigay ng ating devotion, mga kawikaan 9:10, ang pagtatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan at ang pagkilala sa banal ay kaunawaan. Ito po, napaka-famous verse po ito. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ganda po, no? Amen. Then, kasi ang sabi nga dyan, no? The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Yun lang maano natin, ano? Bakit beginning of wisdom? Ang pagkatakot sa Panginoon. Takot sa Panginoon, beginning of wisdom, di ba? Kasi ito nga po, no? Itong banal na kasulatan, nandito ng lahat. Diba? Nandito ng lahat na ituturo na ng Panginoon. Nandyan yung command niya. Kapag alam natin na ito yung command ng Panginoon, ito yung mga ayaw ng Panginoon, at nandoon yung healthy fear na nabuo sa puso natin dahil nilagay ng Panginoon ng takot sa puso natin, diba? Na ito ang command ko. So, alam natin na ito ang ayaw ng Panginoon. At alam natin na kapag sinuway natin ng Panginoon, mayroong nangyayari na sama sa atin. Or mayroon din curse. Diba? Sabi kanina, binasa natin yung kanina. Mayroon din curse na matatamo ang mga taong suwain. Yun po. Kaya po yun eh. Sabi naman po sa kawikaan 14:27. Ito yung last verse last Bible verse na binigay ng ating devotion. Sabi diyan, the fear of the Lord, 14:27 na pala tayo. Ang pagkatakot sa Panginoon ay bukan ng buhay upang malayo sa mga silo ng kamatayan. For the fear of the Lord is a fountain of life daw po. Fountain of life. Turning a person from the snares of death. Ang ganda. So, natutunan po natin dito na yung true wisdom, yung totoong wisdom or kaalaman na nanggagaling sa Panginoon, hindi nga ito yung yung kaalaman na makuha natin sa school, sa education, di ba? Doon sa mga eskwelahan, di ba? Pero ito yung yung sinasabi na fearing God, na katakutan natin ng Panginoon at sundin natin, i-choose natin, piliin natin yung way ng Panginoon. Kasi itong fear na to, isi-save tayo, no? Masisave tayo. Ito yung magliligtas sa atin from destructive paths, di ba? Mga nakaka-distract na mga daan, mga way. Ito po. Example po natin,
ba, yun nga katulad din kanina, no? Maraming tao na ang sinusunod natin yung worldly advice. Lalo na kapag bago pa lang tayo yung word. O kaya marami tayong, kahit na matagal na tayo sa gawain ng Panginoon, kapag marami tayong mga kaibigan or ang surroundings natin ay hindi natin binuno ng Christians, no? Talagang ang maririnig natin mga advice, worldly Christian, worldly advice. Di ba po? Sa mga about sa parenting, about dyan sa pera, kapag may problema tayo, yung marriage, yan, sa kasal, sa ating kasal, no? Worldly advice ang maririnig natin. Magpunta ka dun sa Facebook, ilagay mo dun yung problema mo. Meron at may magkukomment. Worldly advice. Bakit mo nga ilalagay dun sa Facebook yung problema mo? Diba? Ayan. Ang alam niyo po, pagka ganun, ang maririnig mo, worldly advice. Dahil mo nakikita ang Kristiyano ganyan. Pag may problema sila, nilalagay nila sa Facebook. Tapos makikita mo yung mga comment, puro worldly advice. Ayan po. Pero, bilang isang Kristiyano, no? Lalo na tayong mga lalo na may lalaki pala dito, akala ko boomer sila. Okay. Mga Kristiyano, pumupunta muna tayo sa salita ng Panginoon. Diba? Yun muna ang hinahanap natin. Ano ba yung gusto mo, Panginoon? Ano ba yung gusto mo iparating sa akin sa mga problema ko nito? Amen? Kaya nga kasi sabi niya, wisdom of God is the beginning, is the wisdom. Sinasabi ito yung evil sa buhay natin. So, by fearing the Lord, ina-avoid yung mga trap na to, yung mga worldly thinking. Amen? Kasi nga, alam na natin, pinunuro na Panginoon, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Paano natin malalaman na ito yung gusto ng Panginoon? Kaya sinasaliksik natin ng Bible. Ay, ito pala. Kasi hindi natin makakatakutan ang isang tao kapag hindi natin sa kilala. Amen? Kunwari, may nasa lubong tayo, ang katao lang. Nakakatakot yung mukha niya, hanggang doon na lang, natakot lang tayo sa mukha niya. Pero, ang mas nakakatakot, di ba, kunwari yung teacher natin, meron tayong mga teacher na talagang talagang kinatakutan natin, di ba? Kasi alam natin, kilala natin sa yung mga gusto niya, ganito pala. Kilala natin siya. Kapag wala akong assignment, naku, mas zero ako. Baka mamaya, nung araw, di ba, sa kapanuhan pa namin, meron pang, ako naranasan ko pa yung yung pinatayo ako ng talagang pagka wala ka assignment, tatayo ka, di ba, ganyan, pag wala kang project. Mayroong ganun. So, talagang nakatakutan natin siya. Pag hindi natin kilala ang isang tao, wala yung takot Dadaanan lang natin yan di ba? Kaya ang kinikilala natin sinasaliksik natin yung Bible. At doon tayo nagkakaroon ng takot. Amen? Dahil kilala natin ang Panginoon natin. Kailangan kilala natin ang Panginoon natin. Amen po. So, ano pa yung maging conclusion dito sa ating mga pinag-aralan? Yung fear of the Lord, talagang napaka-healthy po. Ilagay po natin wag po natin magkaroon ng confusion sa fear. Okay po? Kasi may narinig akong isang Kristiyano dati na ang sabi niya is, hindi na natin kailangan matakot sa Panginoon. Kasi na tayo save na tayo save na tayo sa sa grasya niya. Save na daw tayo. Hindi na tayo pupunta dun sa
Pero hindi, bilang isang Kristiyano, patuloy ang takot natin. Kaya nga nilagay ng post sa Panginoon. Pinabasa natin kaya nilagay ng Panginoon yung takot sa puso natin para meron tayong katakutan. Ano yan, hanggang sa eternal yan. Diba? Kasi, it is reverence. Reverence po yun. Respect po yun sa Panginoon. Parang sa ating mga magulang na andun pa rin kahit malaki na tayo, kahit wala na tayo dun sa bahay ng magulang natin, nandun pa rin ang takot natin sa magulang natin. Hindi ko sabi, ganun ba? Ayaw ng nanay ko to. Diba? Ayaw ng tatay ko to. Andun pa rin yung respeto sa kanila kahit hindi nila tayo nakikita. Diba? Kasi yung pagmamahal, alam niyo po yung pagmahal natin ng Panginoon, mahal natin ng magulang natin, nililid niyan tayo sa obedience. Sinusunod niya tayo niyan. Nasusunod natin sila, di ba? Pag nasa school tayo, mga bata tayo, di ba? Ang bata tayo, alam natin kung ano yung gusto ng magulang natin. Ayaw ng magulang natin na uuwi tayo ng gabing-gabi na. So, ang gagawin natin, nagmamadali pa tayo, tumatakbo pa tayo kapag alam natin yung oras na. Kasi alam natin, pagdating natin sa bahay, magagalit sila. Hindi po ba? Nandun yung, kahit alam natin, hindi pa natin sila nakikita. Hindi, diba? Alam natin. Or, takot na tayong gumawa ng hindi maganda kasi ipapatawag yung magulang natin sa school dahil respeto natin ng magulang natin, hindi tayo gagawa ng masama na ikakahiya nila. Diba? So, ganun din sa Panginoon, wala tayong gagawin ng masama na ikakahiya ng Panginoon na bilang isang anak ng Panginoon. Amen po. So, yung, pinapanatili yung mga puso natin ng yung healthy fear na ito, pinapanatili yung mga puso natin na maging pure. Sinesecure nito yung God's blessing. Pinapalakas nito yung church. Yung tayo bilang isang church at bilang isang nakasakop sa isang church. At binibigyan tayo ng wisdom for life. Wisdom for life. Ito po yung salita ng Panginoon. Amen. Kailangan alam po natin yung salita ng Panginoon. Okay. Kapag po namumuhay tayo, ito po ang may iwan ko sa atin. Kapag po namumuhay tayo with healthy fear, katulad ng binasa po natin sa Proverbs 19:23, ulitin ko po yung Proverbs 19:23 para po sa mga nalay. The fear of the Lord leads to life, and whoever has a dress satisfied, he will not be visited by harm. Amen. Yan po ang ating Sabi po dyan, we will find life. Mahanap natin yung buhay. Ito yung buhay. Yung satisfaction, sabi, yung buhay, yung satisfaction, at yung protection ng Panginoon. Even sa challenge, sa mga challenge ng buhay. Amen po. Ang ganda po sa Proverbs 19:23. Hindi mo pag meron kang healthy fear sa buhay mo, nilagay natin sa puso natin healthy fear na ito yung binigay ng Panginoon sa akin habang buhay. Kakaroon ako ng buhay. Magkakaroon ako ng satisfaction. Amen? At yung protection ng Panginoon nandoon. Amen? Sabi ng Panginoon, huwag kang lumabas. Diba? Nandun yung, huwag ka nang lalabas ng ganitong gabi ng madaling araw. Pero anong ginawa mo, hindi ka sumunod. Wala yung obedience. Kasi hindi ka takot doon hindi ka takot sa kanya. Walang obedience. Ayan. Kasi nga, wala kang nararamdaman takot sa Panginoon. Ayan yan, doon na po. Talagang, hindi, bagat, nasa atin pa rin, binigyan tayo ng will ng Panginoon. Susundin, kung alam na natin itong mga salita na to, kung susundin ba natin siya or ignore natin ang lahat ng ito. Yan po. So, pag-pray po natin na Lord, huwag mo pong alisin sa puso ko
ang takot na inilagay mo dito. Amen po. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyo lahat. Back to you, host. Amen. Amen. Hallelujah. Purihin ng Diyos. Naririnig po ba ako? Teka lang. Tanggalin ko yung Bluetooth ko. Nakakonect siya sa Bluetooth eh. Yes po. Okay na? Naririnig na po ako. Ayun, maraming salamat. Pasensya na po. Gagawin ko po itong mabilisan dahil ang aking cellphone ay nagcha-charge. Kanina pa, pero 20 pa lang. Talagang para wag bumagsak. Maraming salamat sa ating Panginoon. Maraming salamat, Mimi Ana, sa pagpagamit. Amen po. At teka lang po para makita rin tayo. Makita ang lahat. Oops. Ayan. Praise God. Salamat pa. Maraming salamat sa Panginoon sa umagang ito. Ayan. Punong-puno ng heart. Hallelujah. Ay, nakailang laglag at balik si Chang Emily. Pero, ang Panginoon at saka si Sis Rhea kanina, sabi ko, nalaglag si Sis Rhea. Anyway, maraming salamat po. Napakaganda ng ating devotion na topic ngayon, fear, which is the enemy talaga ng mga Kristiyano. Kaaway talaga ng mga Kristiyano. Pero sabi ni God, katulad nga sa nakasulat sa Romans 8:28, everything works for good. Ayan, talagang everything works for good. Sino pa may mga takot dito? Ayan, sa ating mga 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 soul nakasama natin, plus nanonood si Sis May. Good morning po. Ayan, ang ganda naman ni Bion. Ang ganda ng pangalan niya. Sino po siya? Sino kayo may kaibigan sa kanya? Salamat po sa pag-invite. At si Minyo, maraming salamat po sa pag-join. Ayan po. Sis Eva, maraming salamat po sa ating mga bago. Yung Bion? Kasi parang pareho sila ng talaga? O, diba? Parang I have a feeling. Yun ang tama pala. Ayan, kagandahan. Thank you very much po sa pag-join. Ayan, maraming salamat din po sa pag-invite. Ayan po. So, sino po ba mga may fear dito? Imposibleng wala, Pero sabi nga, wag daw nating katakutan. Katakutan natin ng Diyos, pero wag nating katakutan yung mga fear natin because it protects. Grabe. Andyan na po yung 4 na points na i-share sa atin ni Mimi Ana na kumpleto. Maraming salamat. Nabanggit niyang honoring to God, respect, reverence. Pag sinabing reverence, talagang you're in awe of obedience. Grabe, in obeying Him. Kumpletong-kumpleto. Kumbaga sa pakbet, kumpleto talaga yung rekado niya. Kumpleto sa sahog, lahat ng gulay, colorful, may green, may yellow bell pepper, kasama pa, may red, green, and kasama na rin yung squash, may yellow doon, carrots, kumpleto na. May carrots bang pinakbet? Okay. Pero colorful, po, at saka ay hindi nawawala ang bagoong. Grabe, kumpleto po. Bakit ba ito naisip kong aga-aga? Anyway, so, kumpleto po tayo sa guidance, kung bakit tayo hindi dapat matakot sa ating sariling takot. Because it leads us to life. Amen. Nagkakaroon tayo ng buhay. Sino po ba ang natakot tapos ginawa pa rin? O, di ba? Ayun, ano nangyari? Dedo, di ba? May takot siya pero hindi kapit sa patalim gagawin. So, nakasadlakan niya, preso. Di ba? So, kapag tayo po nilagyan ng fear, sabi nga ni Mimi Ana, si God ang naglagay ng fear sa atin. Ibig sabihin, we have to obey. It's a warning. It's a sign. It's a time for us to, stop. Behold. Pag nagsabi si God ng behold, you have to stop and look at it.
Di ba? Ayan, good morning daw po sa bawat isa. Sabi ni Sis May. Ayun po, pag sinabi ni God na behold, you have to stop and really look at it, think about it, and then do something. Hindi pwedeng behold. Okay. Tapos na. Ano po? Parang nga yung sinabi ni Miana na palibasa di takot sa magulang o kaya ay okay lang yan. Kaya ko nang bulabulahin yan si mami, mamaya pag ay nako, gagawin ko lang yan ng si daddy, okay na yan. O diba? So itinakas mo na yung kotse, pagbalik mo wala na isang headlight ng kotse. Okay lang yan kay daddy, papalitan na yaman yan ni daddy. Kaya manghingi na lang ako, meron daw 28 na ay, sure. Amen? So, po yun? Sinabi dito, kailangan po pala, so i-wrap up ko na lang po so sa lahat ng gagawin natin, acknowledge Him. I-acknowledge natin, kailangan magtanong tayo sa Panginoon. Ito ba ay will ni Lord? Ito ba ay nakalulugod sa Panginoon? Ito ba ay nakakabuti sa akin? Banal na Espiritu, ikaw ba ang nag-guide sa akin patungo dito o hindi? Pero nakakatakot tong lugar na to. But this is the way how I face my fear. Nakakatakot naman yung professor ko. Pero sabi ng Holy Spirit, ipag-pray ko daw, i-approach ko daw. So, kapag guided ka ng Holy Spirit, we can overcome our fear. And then, doon mo sa bunga talaga makikita Kahit na anong judge mo, kahit na anong away ninyo dyan, nagtatalo kayo, hindi nga Aratilis yan Hindi nga, ano bang kamukha ng Aratilis? Aratilis? Hindi, alam ko na para mas masyadong similar. Yung limonsito, limonsito no? Sino nakakaalala ng limonsito? Limonsito, mikan, tangerine, yung mga alike, Pag nagtalo kayo, hindi nga nga yan mikan yan, hindi, tangerine yan, hindi, yan, lemon yan. Kasi yung dahon nila, halos pare-pareho. Pero paano mo malalaman? Sa bunga. Di po ba? Sa resulta ng ginawa natin mga desisyon. So, in anything that we do, we need to recognize God. Kasi nga, nabanggit kanina, di ba? Holiness. Kailangan daw banal. Huwag natin pakinggan yung mga awitin dyan na nakalimutan ko na din yung lyrics. Okay, hindi na pinaalala sa akin ng Holy Spirit. Yung banal na tao, pero aso ba yun? Tama ba ako? Mali na yung lyrics ko. Amen? God is holy, so we should be holy. So whatever we do, it has to be aligned in holiness. Kailangan proportion sa kagustuhan ng Panginoon. We claim Christian nga di ba? Di dapat Christ-like tayo. Dapat ang naamoy sa atin, aroma ni God, di ba? Dapat aroma ni God. Dapat ang nakikita sa atin, nagliliwanag tayo. Tingnan niyo po ako, yung tipong kahit gaano ko kadilim, in my skin, pero kailangan nagliliwanag ang ating buhay sa kanila. Hindi yung andilim mo na nga, andilim pa ng tingin sa'yo kahit anong foundation mo. Parang feeling ng mga tao walking arena, di ba? Kasi nga, hindi yun ang hindi naman yun ang importante sa Diyos Ang importante sa Diyos, yung puso talaga natin. It reflects. Ayan na naman yung aking cup. Akin na naman yung mug. Dapat ang matatapon dyan? Kung anong pinuno mo dyan sa baso mo, sa cup mo, sa mug mo, when it spills out what's inside, di ba? Hindi ka naman pwedeng natapon nyo ang laman niya na otsa, tapos ang lalabas dyan ay juice. O, di ba? Ka magicera? Di ba? Hindi naman po ganon, di ba? So, if our hearts are full of joy, ang saya ng ating ng ating pananalita, masaya din ang iyong pagpayo, hindi puro kurayami, hindi puro darkness, hindi puro ang payo mo laging palaban, laging pasugod, laging pakampi. Sino yan? Wala yung pag-pray natin, ask natin kay Lord, kausapin natin, may the Lord guide us, may the Lord lead us. Wala talagang iral agad yung yung fleshy attitude. Bakit? Kasi yun yung nandyan Wala tayong ipinuno.
sa ating puso. Di ba dapat nakalagay doon, bunga ng Espiritu Santo. Kapag ikaw ay connected sa isang puno, yung sinisip-sip niyang mga bitamina mula sa lupa, yun din ang dadaloy sa'yo. Kaso, hindi dumadaloy sa'yo, iba yung dumadaloy sa'yo, krudo. O di talagang maitim. Bakit? Saan ka ba nakakabit? Saan ka ba nakatanim? Saan ba nakatanim yung puno mo? Sa gilid ng sa gilid ng maitim na ilog doon sa Pasig. Maitim pa bang Pasig River? Limot ko na po eh. 'Di ba? Doon ka nakakabit. Doon ka nakakabit, doon yung nakatanim, yun ang lalabas sa'yo. Akain ka ba ng bunga nun? To some they will, okay? 'Di ba? Kainin mo yung malinis na dalag at maduming dalag. Sabi nila, ayoko ng eel kasi nga yun, nakakadiri, madulas yung balat niya. Pero pagluto na, sarap din naman kainin, no? Kaya nga natutukso tayo. Amen. So, be still that I am your God. Be still and know that I am God. Psalm 46:10. Kailangan po talaga, lagi po tayong manatili sa ilalim ng umbrella ng Diyos upang wag tayong mabasa, wag tayong maarawan. Lumabas ka, ewan ko lang. Kung ikaw ay vampira, abay ganun no? Sabi nila, vampira daw, takot sa araw. Sige, lumabas ka sa, sa cage mo. Ewan ko lang kung hindi ka matunaw, malusaw, o maging abo. Diba? Yun yung napapanood natin sa, sa sine. Okay? So, it's all about God. Fear is all about God para po sa protection natin because we belong to God. Kapag Kristiyano ka, wala na tayong pag-aari. Di po ba? The blood that runs to our brains, hindi na yan atin. Yung tibok ng puso natin, dapat hindi na yan tibukan. Tibukan ka na kahit na meron ng iba yan. Hindi na ganun yan. Di ba? Hindi na tayo sarili natin nabubuhay para sa sariling atin. Di po ba? When Jesus died on the cross, He brought us. Di ba? He paid our lives. Kung sino yung nagmamay-ari na sa atin, siya na yung Panginoon natin. And we really confess that, di ba? We confess that. Ipinahayag natin sa buong mundo, yes, I accept Jesus as my Lord and Savior. Pero, sabi nga, living our lives is one of worshiping God, one way of worshiping God. Kasi paano po? Sa bawat ginagawa natin, dapat nag-worship tayo sa Lord. Ka-worship ba yung ginagawa natin? Ano bang ginagawa natin doon sa sulok na yon? Ano bang ginagawa natin doon sa madilim na lugar na yon? Sa apat na sulok na yon, anong ginagawa natin? Sino bang kasama natin? Saan ba talaga tayo nagpupunta? Pwede ba nating i-display dito yung laman ng isipan natin? Topic natin yan nung nakaraan. Di po ba? Mind reader. Ano po? Kumusta ba? Is it our way of worshiping God? Worshiping God is not just singing to the Lord. Worshiping God is in every detail, in every, sabi nga ni Sis Eden, di ba? Hindi lang, bawat tibok ng puso. Wow. Every minute, every second, dapat para yun kay Lord. So kapag may ginawa tayo na para sa atin, nilabag na natin yung unang kautusan ng Diyos. 2 commandments lang po ang iniwan sa atin ng Diyos, di ba? Above all things. Love God above all things. No other gods. Inuna natin yung sarili natin. It means, God natin, sarili natin, not knowing. God natin, yung anak natin, not knowing. Di po ba? Amen. True worship is obeying Him. At 2 lang po, sinam up na niya. 2 na lang para sa dami ba naman. Dami kasing rules kaya ang dami ko tuloy kasalanan, ang dami kasing nilalabag. Di ba? O ayan, 2 na, New Testament, dumating na si Jesus. Sinamarize na niya para wag kang mahirapan. Love God above all things. O, di ba? So, sa pag-iisip, sa bawat gagawin natin, sa bawat sasabihin ng ating bibig, sabi nga ni James di po ba? Napakaliit lang ng dila. It's like a rudder sa sa ship.
Pero kaya niyang yung malaking barko, kaya niyang turn left. No, gaganong-ganon lang yan. No? Pero ang liit-liit yan. Pero kaya niya. Di po ba? Ganon din ang ating dila. Encouraging ba yan? Or it stirs up anger? Ayan na naman kasi, hindi ko na naman napigilan tong bibig ko. Imbis na okay kayong mag-asawa dahil lang dyan sa maliit na sinabi mong word. It stirs up anger, di ba? Dahil lang sa sinabi mong maliit na salita, nag-umpisa yung chaos, nag-away yung dalawa. Dahil lang dyan sa sinabi mo, na misinterpret ka. Kaya ingatan natin kahit joke yan. Kasi minsan dinadaan lang ng iba sa joke yung kanilang gustong sabihin para lighter, di ba? Pero sa totoo lang, deep inside, yun nga yung deep inside, dun nakatingin si God. Deep inside, doon nakatingin si God. Kaya hindi natin madadaya. Ano po? We can fool ourselves, yes, even ourselves. Kasi pag matagal mo nang ginagawa, nagiging totoo na eh. Pag matagal na, nakasinungalingan, nagiging totoo na. Nung una ayaw mo, katagalan, masasanay ka na. Hindi lang yun, expert pa. Sabi mo, bobo ako, hindi ko alam yan. Pero ang talino mo sa totoo lang. Bakit? Mula yung kasinungalingan noon na pinagpatong-patong dahil katatakip dun sa mga unang kasinungalingan mo na naging totoo na ngayon, na memorize mo yon, it means magaling palang memorya mo. Dinaya ka lang ni Taning. Diba? Nagawa mo ngang memoryahin lahat ng kasinungalingan mo eh. Tingnan mo. Ang tagal. Dahil ina po ngayon yung ating yung ating mga corruption na nagaganap sa Pilipinas. Ang tagal nilang ginawa. Nahuli saan? Sa bibig. 'Di ba? Saan ba nahuli ang isda? Sa bibig. Hindi po bombing except bombing. 'Di ba? Sa bibig kasi nagfi-fish ka ng normal ganon. 'Di ba? Kinakagat yung pain. Eto, lumabas sa bibig niya mismo. So ngayon, nagkaroon ng malaking kaguluhan ngayon. Labasan tuloy lahat ng connected, di po ba? Kaya po mga kapatid, mamuhay tayo. God, bigyan niyo po ng wifi sa Ate Lily at nagtatry na mag-connect sa Gmeet. Nasa sasakyan na yan, kaya ganyan. Ayan po. So, araw-araw po, kailangan natin na nakalulugod sa Panginoon. Wala naman tayong dinadaya at niloloko. Ang bilis ng sagot ng Panginoon. Kawamura joined. Amen. Praise God. So, let's worship the Lord in the splendor of His holiness. Psalms 96:9. Let's worship the Lord in the splendor of His holiness. Kailangan po may kabanalan. Tandaan po natin hindi po yung banal na nakaganong ka lang, banal na quote and quote. Kailangan po banal na nakakalugod sa Panginoon. Hindi po relihiyoso. Kasi ang religion sa Bible, nabanggit po yan. My religion is to save, is to serve, is to help the oppressed to be free, and tulungan daw ang mga widows. Yan ang religion na nakasulat sa Bible. Marami pa po yan. So, kung gusto mong maging relihiyoso, live your life in awe. Amen? Obeying with reverence to the Lord. A life with holiness. Dahil yun po ang takot. Kapag meron tayong reverence, may fear tayo sa Panginoon, magagabayan talaga tayo sa ating pamumuhay. Susunod talaga tayo sa Panginoon. Yun nga lang sabi ni Mimi Ana, hindi natin kilala ang Panginoon. So how can we obey someone that we do not know? How can we fear someone that we do not know? Diba? Ang alam lang natin, God is good. God is so awesome. God is so beautiful. God is... Puro ganon. Hindi natin nakakalimutan natin at hindi alam ng iba na ang Diyos pala ay just. O diba? Pag sinabi mong justice, talagang naghuhusga ng tama at mali. And one, kahit sa Old Testament, si Solomon, di ba? Sige nga, eto, nag-claim sila pareho, dalawa daw silang nanay ng batang ito. Okay, then fine, hatiin ang bata. Ang dali lang, Hatiin ang bata, di syempre,
yung nanay, dun niya malalaman ngayon kung sino yung tunay na nanay. Kasi, nandun yung fear. Ang takot na mamatay yung anak niya. 'Di ba? So, ibibigay niya. Pero yung wisdom na binigay kay Solomon, grabe. And that's wisdom. Ganong klaseng wisdom po ang ibibigay sa atin ng Panginoon if we fear Him. Kung kilala natin siya. Yun nga lang, wag mo nang i-insist kasi nga hindi niya kilala si God. Kaya, pakilala mo muna si God para matakot siya sa ginagawa niya at magbalik loob sa Panginoon. If you keep on insisting to a person you wanted to help, pero ayaw magpatulong, bakit? Kasi nga ayaw niyang tanggapin na may sakit siya. Paano siya magpapadoktor? Kahit kita na, yung belly daw, hindi yan belly. Di ba? Hindi yan belly. Salbabida yan. Salbabida yan. Ano po? Akala lang na iba, ano yan, belly yan. Pero salbabida yan. Amen? So, let's walk our lives. Amen? Yes, kailangan, we need to let them. Kaya nga po, wag mong pilitin. Sabi nga ni, ayan, nakita ko si Brother Paz. Sabi ni Brother Paz, dun sa binasa niya sa, sa James ba yun? Na, if you have problems, call your, leaders, elders, ganon, di ba? Magpa-pray over ka sa kanila. Hindi yung ang nakasulat doon, you have to go to them, you have to call to them. Bakit? Kasi pag hindi yan lumapit, ibig sabihin, hindi pa yan totally realize na may mali siya. So, ibig sabihin, hindi pa yan magsisik ng tunay ng kalutasan ng problema niya. Ano po? Ibig sabihin, hindi niya pa rin alam kung anong mali niya. Kaya, saan yan pupunta? Magpo-post yan sa Facebook, sabi ni Mimi Ana. O kaya naman, yun lang yung gusto niya. 'Di ba? Hindi pa yan magre-repent, kapatid. Ikaw lang ang mag-i-insist. Kahit anong insist mo diyan, magkakaroon lang kayo ng argument, magkakaroon lang kayo ng spark. Hindi yan magpapabago, hindi yan magpapatulong. Saan yan pupunta? Sa kaibigan. Ganun ang gagawin ng mga ayaw pa, hindi pa handa, wala pang takot sa Diyos. The fear is not yet, hindi pa naipapanganak. Hindi pa nipapanganak yung takot sa puso nila sa Panginoon na yung ginagawa nila ay naglilid sa distraction and they're disobeying God and nakakalungkot sa banal na espiritu. At hindi nila alam, nakakalimutan na nila na ang kasalanan pala natin, hanggang sa it passed through 4th generation. So how can you rebuke that? How can you cut that? Kung tayo mismo, hindi pa connected. Ayaw nating mahiwalay. God, ilayo mo ko sa... Gusto natin lang generational blessings, pero yung generational curse, ayaw natin, no? God, ilayo mo ko sa generational curse. Ayoko maranasan mga anak ko. Dapat, it has to stop sa atin. Para huwag mapasa sa ating mga anak. Kaya nga may legacy na tinatawag, di po ba? Kaso, wala ngang takot. Bakit? Kasi nga hindi alam. So, let's back to the basic. Let's go back to the basic. Kilalanin natin ang Panginoon. Alamin natin ang kanyang mga commandments. 2 lang po. And that is for our own good. Hindi po to burden us. Ano po? So, healthy fear. Magkaroon tayo ng healthy fear. Kung ayaw nating mamatay. First topic natin na diniscuss ni Mimi G, heart attack. So, kung ayaw natin ng heart attack, bigla na lang, hindi mo alam kung kailan darating. Ngayon pa lang, ingatan na natin. Ano po? Lalong-lalo na ang spiritual, natin, life natin. Dahil ito po ang talagang forever. Ang katawan natin, iiwanan natin to dito sa lupa. Pero yung spirito natin, kapag bumalik na ito sa kanyan at pumunta na sa patutunguhan niya, and that is forever. Totoo po may forever sa Panginoon lamang. Kaya nga tayo nagpapagal. Kaya nga tayo nagsusumikap. We need to overcome our fear, our flesh daily and have a godly fear. To be protected, guided, and be led by the word of the Lord. Kaso hanggang ngayon talaga, hindi talaga nagbabasa ng Biblia. Nagbabasa ako, teka lang, excuse me, Sis Jeanette. Ay, sorry. Hindi ko lang pala na-apply. Ay, ganun ba? Okay, sige. Bigyan natin ng chance ang ating sarili. Kahit po dahan-dahan, sabi nga ni Mimi Ana, Ate Lily din, kahit dahan-dahan, wag lang pong lesser than yesterday. Dapat an inch every day. Wag naman tayong puro scoop back.
Ano po? Kailangan inch every day. Gradually, dahan-dahan tayo lumalago, sapat na po yun. Amen? Let's have a godly fear, a healthy fear that leads to a physical life. Ano po? Physical, healthy living. Kasi hindi lang naman po yun puro spiritual. Ang ganda nga na example yung atin daw belly. O di ba? Kasi nga po, pag natakot ka na hindi mo na maisuot, wala ka ng pambili ng damit, you have to, ano po, nandyan talaga kahit na ano pang ganun natin kung ganun din tayo. Wala po talagang helpless. Ganun ka ng ganun, araw-araw. O, tapos ganun ka rin ng ganun, minu-minuto. Wala po talagang magaganap na pagbabago. So, let's help ourselves, physically fit. Sabi nga our body is the temple of Christ. So, ingatan natin. At yung espiritu naman natin, ang tahanan din. Doon siya, nananahan din po. Kaya, kung gusto natin ng espiritu ng Panginoon imanahan sa atin, always, linis-linis din araw-araw. Walis-walis. Oy, nakakita na naman ng dumi. Pasina. Ay, walis-walis. Walis-walis tayo. Ang haba ng walis ko, no? Hindi ganun, no? Ganun talaga may hawakan. Hindi po, ordinary broom. Amen? So, kailangan po natin, sabi po sa James 4:8, my last verse, James 4:8, draw near to God and He will draw near to you. Let's engage, mga kapatid. Let's engage to God in our daily walk with God. Prayer, reading the Word of God, applying it, sharing it. How can you apply it? Share it. Kung po yung lumalabas sa bibig, yun yung laman ng ating puso't isipan. Kaya, mga kapatid, ingat tayo. Kasi, pag sinabihan kang wag na. Anyway, basta kung ano yung nakikita nila sa atin, kung ano yung naaamoy nila sa atin, smells fishy. Iba siyang magsalita ngayon, smells fishy. Nagsasalita, but it smells fishy? It's the spirit that we smell. O, diba? Parang kakaiba. Parang kahit mga bata, parang may nais yata ang anak ko ngayon mukhang naguhugas, nagsaing at naglilinis ng kwarto niya. Mukhang may gusto. Na po? So, mga kapatid, we can only fool ourselves but not God. Yes, even ourselves. So, let's repent. God is a God of peace and order and a second chance. Kaya po, every time na meron tayong pagkakamali, may nakahanda na po dyan ng Panginoon. 1 John 1:9. Confess. Expose to the light what's hidden in the darkness. Para wala pong daan ang kaaway sa ating mga buhay. Amen? Expose. Amen po. Let's expose kahapon. Nung Saturday po, let's expose. Ilabas po natin yan lahat sa Panginoon. Huwag na tayo magtago. In the end, naman talaga namang wala naman nakatago sa Panginoon. So, huwag na natin dayain nating sarili at huwag na rin natin dayain ng ibang tao. Amen? Huwag na natin pahirapan pa ang ating mga sarili. Allow God. And let them come to us so that we can pray. We can, help them lead to God again. Amen po. Yan po is para sa mga Kristiyano. Kapag hindi pa Kristiyano, tayo talagang lalapit. Amen. Ang sinabi ni God is, go and make disciple. Amen. So, tayo ang lalapit sa kanila. Pero pag Kristiyano ka na, ang sabi ng Lord? Call to me and I will answer you. Call the elders. Call your leaders. Di po ba? So, may gagawin tayo, mag-uumpisa sa atin. Dahil pag hindi nag-umpisa sa atin, it means there's something wrong. Pero po, in some other cases, kapag nakita mo na talagang malalaglag na, living on the edge, at talagang bulag, gumawa ka na rin ng paraan. Huwag mo naman hayaan na ayaw lumapit ayaw humingi ng tulong, bayaan mo siya. Wala namang ganon. Pa yung tipong, bahala na ang Diyos sa kanya. I gave up. Wala rin pong ganon, no? Some cases, meron din po. Yung tipong, tulong ka ng tulong, pero ayaw pa rin makinig. So, pagpasa Diyos mo na. Pero, in good riddance po hindi yung
bahala ka na. Walang ganun, ano po. Amen. So, marami po tayong mga exemption. So, don't be narrow-minded. Na sinabi niya, ganun daw eh. So, yun na yun. No. Don't be narrow-minded. Read the Bible. Ask the Holy Spirit. Ask your pastor. Ask your leaders. Para po ano? Para well-guided ka. Amen. Kung yung problem mo is leader, harapin mo. Ang takot. Amen. Ayan. To God be all the glory. Maraming salamat po. Ayan. Talagang nagsusumikap si Ate Lily. Ano po yung daanan ng kanilang sasakyan. Ayan. Tayo po'y manalangin bago po tayo mag-continue ng ating sharing upang masil ang ating natanggap at hinatid binahagi sa atin ngayon ni Mimi Ana. Amen. Hallelujah. Thank you so much, O Lord, for your word for this day. It's Monday, O Lord. Another day, O God. Start na naman namin ng araw, Panginoon. Tulungan niyo po ang bawat isa, Panginoon. Muli, mag-uumpisa na naman papasok sa trabaho, papasok sa eskwelahan, Panginoon. It's Monday, it's the beginning, O Lord. Lahat po, Panginoon, na-refresh kami, starting a new, Panginoon, lalo na at inumpisan kami ng magandang topic, a healthy fear, O God. Healthy fear. Maraming salamat, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, ng iyong takot na ibinibigay sa amin, nawa tunay nga maging gabay namin upang kami magkaroon ng maganda at tamang desisyon na kalugod-lugod sa inyo, Panginoon. Gabayan niyo po kami, Panginoon, upang hindi kami maligaw, hindi kami madapa, hindi kami, Panginoon, na nasubsob upang, Panginoon, kami, Panginoon, ay manatiling nabubuhay, Panginoon, on your way, O God, on the path where you put us up, O God. Kung saan mo kami inilagay na daan, Panginoon, naway manatili kami dito. Huwag namin, Panginoon, i-overcome ang sarili naming fear just to do the contrary. Para gawin ang mga bagay na hindi nakakalugod sa iyo. Gisingin niyo po kami, Panginoon. Alisin niyo po yung mga natutulog, Panginoon, na unhealthy fats, O God, sa amin. Sabi mo nga, yung mga fats na yan na na-stored sa amin, ito ang gusto mong sacrificial offering, Panginoon. Ito yung mga nais mo na isurrender namin sa inyo. At kung ito yung mga nagiging hadlang, Panginoon, help us, O God. Help us, O God, na makita namin na nag-i-stored na pala kami, ng mga bagay na hindi nakakalugod sa inyo. Mga bagay, Panginoon, O God, na against sa will mo. Mga bagay na ginagawa namin, Panginoon, nasasabi, Panginoon, na kami pa nagiging dahilan ng katisura ng ibang tao na gagawa, Panginoon. We claim ourselves as Christian, pero hindi namin maisabuhay. Kaya naman, imbis na pumunta sila knowing who we are, O God, how we live our lives. Kaya nila nasasabing, hindi ako pupunta dyan sa church na yan, ganyan pala ang mga tinuturo sa kanila, ganyan ang kanilang pamumuhay. Forgive us, Lord. Forgive us, Lord, kung sometimes sa aming kahinaan, Panginoon, kami ang nagiging dahilan, Panginoon. Patawarin niyo po kami, Panginoon. Subalit, today is the day that you have made, O God, for us to have a fresh start, O God. A kickstart, O God. Maraming salamat, O God, na ngayon kami, Panginoon, ay naliwanagan, Panginoon, na hindi pala tunay na takot, na kami dapat matakot sa takot na ito na nararamdaman namin. But to have fear in you daily so that we could have the wisdom in making decision. Mga tamang desisyon, Panginoon, na hindi na dapat namin gawin sapagkat may takot kami sa Diyos and it protected us. Hindi kami naligaw, hindi kami nagkasala, hindi kami nadapa, hindi kami nahulog sa patibong ng kaaway. Thank you so much for this godly fear. A healthy fear, O God, na kayo mismo ang naglagay sa amin. Bilang fence, bilang boundary, bilang limit namin, Panginoon. To protect us, to guide us, O Lord. To have our lives, to maintain our Christian lives, O God. Hanggang dito ka lang, anak. Huwag ka nang lalampas. Maggalit ka man, pero huwag mong hayaang makatulugan mo ito. God, napakaraming salita sa Biblia, Panginoon, according to what we're passing through, O Lord. According to what we need, O Lord. Help us, O Lord,
na tunay na mamuhay kami na may kabanalan ayon sa kagustuhan mo. Hindi banal na kagustuhan ng mundo at banal na ayon sa amin. So, help us, O Lord. Have mercy on us, O Lord. Have mercy on us. Sabi mo nga po, si Pablo, sabi nga ni Pablo, siya na ang the foremost sinner na nakilala niya, na nalalaman niya nung kapanahunan nila. Siya na yung foremost sinner. Pero because of your mercy, O Lord, because of your mercy, siya pa ang ginamit mong example. Hallelujah. Have mercy on us, O Lord. Gaano man kadumi ang aming mga isipan, gaano man kadumi ang aming mga puso, gaano man kadumi ang aming mga nakaraan, kaya mo itong patawarin by grace. Kaya mo kami, Panginoon, bigyan ng another chance by mercy. You will use us, you will entrust us more responsibility, more souls to handle, more assignment, O God. More, O God. More abundant blessings will run after us. Hindi kami ang hahabol. They will run after us, O God. Because of our obedience, O God, sa inyo, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, O God. Sa pangalan ni Jesus, we plead, O Lord. Banal na Espiritu, always guide us. Help us na marinig ang iyong tinig. Huwag niyo kaming bibitawan. Huwag niyo kaming titigilan hanggat di namin naririnig upang kami makasunod at manatiling ligtas. Mapanatili namin ang aming salvation. Maraming salamat. Change our mind. Change our hearts, O God. Ito po ang goal namin in this devotion, O God. Upang kami maging kalukod-lugod sa inyo at makasama kami sa inyong pagbabalik. Nagpapalinis, Panginoon, ako personally sa aking isipan, sa aking mga nasasabi, out of the overflowing of the heart, the mouth speaks, O God. Linisin niyo po ang aking puso upang kaluguran lamang ninyo ang mga salitang lalabas dito. At tumimo sa aming mga puso din, Panginoon, inyong mga salita na ipinapahayag sa amin sa pamamagitan ng mga kapatiran, Panginoon, na walang sawang nag-exhort, wanted to please you, wanted to serve others and encourage others, O God. Being able, O God, laging handa, laging nandyan to serve you, to serve others. Maraming salamat po, Panginoon, sa aking mga kapatiran na kasama namin dito ngayon, maging sa aming mga bagong kapatiran, naway hindi ito ang una, hindi ito ang huli, subalit una, Panginoon. At alam ko pong sila man ay maibabahagi din sa amin. You call them for a purpose, O Lord. May magagamit ka, Panginoon, para sa ibang tao din, Panginoon. Help us, help them, O God. Help every one of us, O God. Have mercy on us. Thank you for the grace, but now we're asking for your mercy so that we can move on, lead on. Hallelujah. Maraming salamat po. Ang bawat isa nawa ay magkaroon ng isang linggong punong-puno ng pagpapala abundantly in all areas of our lives. Sa lahat ng membro naming pamilya, sa lahat ng aming mga minamahal at kahit trabaho, kaibigan, kakilala, at makakasalamuha sa labas, O God. Maraming salamat po. Binabalik ko ito, Panginoon, O God, ng may pasasalamat at may kababaang loob na humihingi ng gabay, Panginoon, for this healthy fear so that we are being protected, not just us, it will run through our family and our loved ones. Maraming salamat po. We give back all the glory to you, Lord, in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Amen. Purihin ka, Panginoon. Maraming salamat. At nandito pa ang ibang kapatiran na dahil yung iba talagang nalalaglag, nakailang labas-pasok, po. Pero salamat sa Diyos at magkakasama pa rin tayo. Amen. Ayan, kasama pa rin natin si Ate May. Wow! Nag-stay si Ate May hanggang dulo. Maraming salamat po. Talagang nanggigising ba ang Panginoon? Nang-shake ba? At napapakapit. Ayan. Hallelujah. Mukhang mauna ngayon si Chang Emily, ha? Panay ang palakpak at puso at nagbigay pa ng bulaklak. Maraming salamat po. Hallelujah. Purihin ng Diyos. Sige po. Kung may nais po kayong ibahagi, very much welcome po.
At sa atin pong no exhorter, maraming salamat. Salamat din po at ibinahagi mo sa amin yung lunar eclipse na naganap. At inabang-abangan ko pa naman. Pero tingnan nyo po, no, less information. Inabangan ko pero hindi ko alam kung anong oras. Ang alam ko lang date. So, per G, I lost the chance. But salamat dahil nakita natin sa ating kapatiran. That's how important our brothers and sisters are. Ano po, Sis Eva, thank you so much for joining us. Sana po hindi ito huli, umpisa, or kapag naman po, it's not an obligation. Thank you din po. Marami po ako natutunan kasi malalayo tayo sa temptation kasi yung positive fear is ginagamit tayo ni Holy Spirit para iparamdam sa atin na huwag tayong mag-continue sa mali. Thank you po. Amen. I forgot. Ayan po. Sige po. Maraming salamat. Sis Eva, ang galing Salamat po. Natuwa naman po kami. Tunay nga po na godly fear always helps us. Amen? Hindi po ito dapat katakutan. Tayo lang ay dapat matakot sa Diyos. Amen? Sabi nga ni Mimi Ana, hindi totoo na, Kristiyano na tayo, hindi na tayo dapat matakot. No. This will help us, guide us. Ano po? Para po tayo hindi mahulog sa patibong ng kaaway. Amen? Sige po, mag-mute po ako para kayo po ay makapagbahagi. Salamat po. To God be all the glory. Sunod-sunod na po yan. Parang popcorn, nagpa-pop up. Amen. Salamat po. Hindi ko po kayo maririnig. Kaya Amen po. Nakuha na pa si brother. Good morning po, mga kapatid. Tunay nga po na tayo kung muli ay ang pinagpala po ng ating Panginoon. Ano po? Kaya, salamat po, Sis Ana, sa maganda niya pong mensahe sa umaga pong ito. Salamat po, Sis Janet. Tunay nga po na nalaglag-lagyak na wawala po. Pero hindi po pinahintulutan ni Lord para hindi po tayo makapakinig ng kanyang salita. Ano po talagang laging sariwa nga po ang mga salita ng Panginoon. Pag tayo po ay may takot sa Panginoon, andyan na po tayo na sa buhay po natin ngayon, kailangan po tayo, magkaroon po tayo ng takot sa Panginoon. Hindi lang po sa sa dilim, huwag tayong matakot. Sa Panginoon po tayo matakot. Ano po? Kaya purihin po ang Panginoon sa bawat buhay po natin dahil nasa kaliwanagan na po tayo. Wala na po tayo sa kadiliman. Nawala na po yung takot po natin sa mga yung mga alalahanin po natin. Yung fear, sabi nga po, Sis Ana. Wala na po tayo yung mga tinatago tayo sa ating puso ang bawat isa, yung takot po dahil may Diyos na po tayo na handang promotekta po sa ating lahat. Kaya tunay nga po na wag po tayong mangamba, wag po tayong sa Ilocano po wag po tayong madanagan. Ano po? Andito na po tayo sa liwanag, sabi nga po. Kung may dilim, ay may liwanag, sabi nga po, no? sa mga pagsubok nga pong dumarating sa atin, andun po, sabi nga po, bakit ganitong ating buhay, sabi nga po nung iba, wala po kasi sa Panginoon po yung mga ganon. Yung lagi pong nilang nababanggit na yung sa buhay po nila, lagi daw silang takot, laging takot. Lalo na po yung po sa mga maraming mga utang, natatakot sa mga maninihingilan na po. Laging nagtatago,
lagi nagtatago, baka masingil sila, kaya nagkakaroon sila ng takot sa kanilang sarili. Pero dapat harapin po natin ang mga bagay na ganun. Sabihan natin kung wala, edi humarap ka dahil sabi nga po, huwag kang matakot sa mga tao. Makipag-usap ka para hindi ka nila masabihin ng hindi maganda. Kaya praise God po sa buhay po natin na wala na po, dahil ang kinatatakutan na lamang po natin ng Panginoon Diyos. Hindi po tayo natatakot magbahagi ng salita ng Diyos dahil andyan po siya. Hindi po tayo natatakot dahil kasama natin ng Panginoon sa araw-araw. Kaya praise God po sa buhay po natin. Huwag tayong matakot, lalo na po kasama natin po ang Panginoon sa araw-araw po. At salamat po at yun lamang po sa Diyos po ang kapurihan. Salamat po, Sis Ana. Amen, amen. Ikaw na po, Brother Paz. Naririnig niyo po ako, mga kapatid. Ayun. Kala ko po wala na naman po akong internet. Hello po, Chang. Naririnig Wala po po. akong po. Ay, sige po. Salamat po. Kala ko wala na naman po akong internet. Kaya Meron nakainit po, malakas yung internet. Dumaan po si Lord. Amen. Kumusta po, bro? Okay lang po, daming labahin, Chang. Wala? Nangyari. Nagpakita yung araw, Sabado, Linggo, kaya makapaglaban na tayo ng maayos. Okay po. Sige po. Amen po, no? The fear of the Lord. Ang ganda po ng topic ngayon. Salamat, Ate Ana, no? Po, Alam niyo po, dalawa po ang klase ng fear kasi, no? Ang fear, kapag ikaw ay hindi mo pa tinanggap si Kristo, wala ka pang tunay na pakikipagrelasyon sa Diyos, ang ating fear ay ang mapunta sa impyerno. Tama po ba? Yun talaga po ang kinatatakutan natin, ang mapunta tayo sa impyerno, no? Pero kapag ikaw ay meron ng pakikipagrelasyon sa Diyos, ibig sabihin, di ba? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him will not perish but will have everlasting life. Ibig sabihin, kung meron na tayong pananampalataya sa Diyos, naligtas na tayo doon sa kapahamakan na walang hanggan. Dapat tayo ngayon, kung tayo ay may tunay na pagkikipagrelasyon na sa Diyos, ibang takot na ang ating mararamdaman patungkol sa Diyos. Hindi na tayo natatakot na mamatay, hindi na tayo natatakot na mapunta sa impyerno, kasi we have been saved already. Ang takot na lang natin, yung healthy takot na lang ang matitira, yung sinasabi ni Ate Ana. Ang takot na yun ang magpapanatili sa atin na lumakad ayon sa kanyang kalooban, na kahit walang nakatingin sa atin, na kahit mag-isa lang tayo sa kinaroroonan natin, hindi tayo nanonood ng porn, hindi tayo nagtatagay mag-isa, hindi tayo naninigarilyo, kasi alam natin na nandyan ang Diyos nakatingin sa atin. Alam natin na nandyan si Lord, laging nandyan kasama natin. Yun ang takot na maggagabay sa atin. Hindi na tayo gumagawa ng mga kasinungalingan, hindi na tayo gumagawa ng kalokohan, kasi meron tayong takot. Pero yung takot natin na baka mapunta pa rin ako sa impyerno, wala na dapat yun. Kasi you have been saved already. For by grace you have been saved through faith, not from works, lest any man should boast. Ibig sabihin, sa pananampalataya natin, naligtas na tayo doon. Ibang takot na ang dapat natin, no? Nag-level up na rin yung takot natin. Yung takot natin dati, takot tayo mapunta sa impyerno, ngayon hindi na.
takot na tayong hindi makagawa sa kalooban ni Lord. Ganon. Parang nandun na yung takot natin na always na natin sinusunod siya. Na kahit walang nakatingin, na kahit tayo lang. So yun po yung takot. Napakaganda po ng napakaganda po ng itinuro sa atin dito. Because that fear, it will guide us. That fear, it will continue to lead us into the right path. No? Kasi meron tayong takot sa Kanya. Meron tayong, yung takot na yon is with awe and reverence. Yung sinabi ni Ate Ana kanina. So, meron pa ba dito natatakot papunta sa impyerno? Wala na, no? So, iba na, wala na. Hindi na tayo, lagpas na tayo sa takot na doon. We overcome that fear already because we have been saved. No? Ang taong may tunay na pakikipagrelasyon sa Diyos, iba na ang takot niya. Ang takot niya is may halo ng respeto. Hindi na takot na wala na tayong gagawin. No. Natatakot tayo na wala tayong gagawin, kaya natatakot tayo na mapalihis ng daan. Kaya lagi tayo lumalapit sa Diyos in prayer, sa pagbabasa ng Biblia. Yan ang takot na sinasabi natin dito. Healthy fear. No? Pero the fear of death, parang wala na eh. Hindi na tayo matakot mamatay eh. Kasi alam na natin, si Pablo nga eh, gusto niya nang makasama si Lord eh. Kasi he is very sure na kapag iiwan ko ang mundong ito, makakasama ko ang Panginoon. Doon ako pupunta. No? Meron na siyang destination na talagang sure siya. Kasi pinanghahawakan niya ang pangako ng Panginoon na talagang totoong mangyayari. Amen? So yun po ang sabi ni Chang, matakot po tayo sa Diyos. Hindi na tayo natatakot na wala tayong kakainin bukas. Wala na yung takot na ganon sa atin. No? Ang natitirang takot na lang sa atin is yung respeto, yung kilala natin ang Lord, kilala natin siya, kaya ginagawa natin yung takot na naggagabay, no? The fear of the Lord, nagbibigay karunungan sa atin kung ano dapat ang gawin. Kasi siyempre ayaw nating hindi malugod ang Diyos sa ginagawa natin, at ito yung pinapasabi ng Diyos na gawin mo. So yun ang sinusunod natin. So ibig sabihin, nagkaroon na tayo ng karunungan out of that fear from God. Kaya nagagawa natin ang mga bagay na tama kasi meron tayong takot sa Kanya, na ganoong klaseng takot. Pero yung ibang takot, wala na yon, no? Sabi dito, God does not give you the spirit of fear, but of courage, no? Ibang takot din yon. Ang takot na yon is, huwag kang matakot magpahayag. No? Yun, marami kasi ang fear eh. Marami ang fear, no? Pero ang fear dito na sinasabi is yung may respeto, no? May mga babae na hindi sila takot hiwalayan sa asawa, pero dahil sa pagkakaroon nila ng takot sa kanilang mga asawa, hindi nila gagawin ang ayaw ng asawa nila. Yun, parang ganun, no? May mga babae na hindi sila takot sa kanilang asawa na hindi hiwalayan. Yung parang pag hindi takot na, iba na yung takot nila sa asawa nila, meron ng pagrespeto, kaya hindi mo ginagawa yung mga bagay na ayaw niya, kasi takot ka na magalit siya, takot ka na masama ang loob niya. Yun ang fear na pinag-uusapan dito. Amen? Marami po salamat, Chang at Diana, at sa mga Sister Janet, salamat po. Pasensya na po sa mga nagdaang araw. Lagi pong umuulan. Ngayon po, ang ganda po. Simula pa kahapon, ang ganda na panahon dito. Thank you po. God bless po. Pwede nang maglaba. Siguradong matutuyo na ang mga labahin. Kasi may araw na. Yeah, praise God. Dito niya, that is God. Salamat, Brother Pat. Na-miss ka namin kahapon. Amen. Namiss mo rin po kayo. Nami-miss namin ng iyong insight and reflection and testimony. Ayan. Maraming salamat kay Mimi Ana.
sa kanyang pagbahagi. Ganda po, tama po si Brother pa, iba-iba klase ang fear. Kasi po yan, ito na-overcome po ang fear. Tapos sa mga kumikilos tayo, mga bulto. Yan po ang isang na-overcome po at hanggang ngayon, nais ko talaga ang usual ba? Ang tinatama po yun, ang tinatatakutan na natin ngayon na may tunay na pagkilala sa Panginoon. Ito talagang ang yung hindi ka lugod-lugod sa Diyos ang gagawin natin, ang magkasalatalo na po. Yan na yung aking pinapangamba. Ako po, isa po ako talaga. Testimony ko po. Kapag ako ay nagkakasalit, kahit nataksin sinungaling ng kaya sinikap na natin. Kaya ganito, ayun ko, parang ka na pa, hindi mo na alam, nakukundi ka talaga. Pinag-ausap ka ng Panginoon. Ayun ka na naman, hindi ko ba yung mga time na dumaan tayo sa ganyan. Nahalit tayo, upo nito, Lord. Pero tulungan ako ma-overcome ko. Yung kahilangan ko yung takot. Kasi yung takot natin sa anak natin, ngayon natin baka may nangyari sa kanila. Yung takot natin sa kaligtasan natin, sa pagtanda, sa trabaho, lahat mo yan. Lahat natin sa pinakain na araw, diba? Pero tayong mga sumasampalataya, tunay na nagtitiwala sa Panginoon. Na-overcome na po natin. Pag pumasok na sa isip natin, tinutulungan tayo na pala ng Satan to overcome it. Di ba ang dami pangako ng Diyos? Dapat ang Diyos, sabi na yung natin, ang paturuan ng salita ng Panginoon sa church. Ngayon sa, Efeso 1:6, dapat ang Diyos, hanggang sa rin, sasamahin tayo. Ang lang po yung, patuloy lang po talaga tayo. Hanapin na kanyang pag-ibig. Patuloy lang po tayo manalangin. At patuloy lang po tayo magtiwala at sumampalataya sa ating Diyos. Kasi yung pagkakaan po, yung pinaka-record po ano, wala yung fear. At talaga pong dumarating yan sa buhay natin. Araw-araw, hindi ka bagong trabaho. Darating yung takot na naman, bibigyan ka ng bagong trabaho, hindi mo pa alam. Talaga po nagkakaroon ka ng takot. Ako po, na-experience ko po yan, ewan ko po sa kaya andyan. Tapos, walang andyan sila na may espiritu na pinaalala sa akin na, nasamahan kita, huwag ka mag-alala, bigyan kita ng manalangin kita. Yun po yung pagpapaaral sa akin. Manalangin ko talaga at magkasapit tayo ng Biblia para malaman natin ang tama at mali. At kapag alam natin ang tama at mali, diba sa itanang dito review, ito ay nagtuturo sa atin para sa kanyang katuwiran ang maibig tayo sa kanyang katuwiran sa kalooban ng Satan ito. Dahil kung hindi natin alam ang Satan ng dito tayo nagpapasta, paano natin malalaman ang kanyang mga pangako na po na nagpapalakas sa atin. Nagbibigyan lang po ng giant inspired and despite sa mga pagsubok. Mayroong mga struggles hindi natin inaasang sitwasyon sa atin, dito ba? May mga dadalhin sa atin, katulad ko ng pagpapahirin, sana Diyos may maghihingi sa atin ng payo. Kaya hindi natin alam ang righteousness at salita ng Diyos. Ano ang kapayo natin sa kanilang worldly values? Dapat may godly values po. Kaya napakahalaga po. Aalisin niyo yung takot natin, bigyan niyo tayo courage to share the word of God. Isa po yung kahinaan ko, natakot pa ako maghayag ng salita ng Panginoon. Bakit po? Alam ko yan. Sabi ko, Lord, bigyan ako ng courage. Ipahayag ito. Pero salamat ko sa banal na Espiritu. Pag ako'y natatakot, binibigyan niya ako ng yung sasalita niya. Bibigyan niya ako ng mga papaalala niya yung mga do not fear, for I am with you, do not dismay. Diba? Yung mga salitang sa isato tumandan, yung mga salitang inahayag araw-araw. Ipinatuloy dito sa puso natin. Kaya panghawakan natin nga lang po. Kaya nga po, panghawakan natin, mag-aral po talaga tayo dahil sa ako po mismo magbasa ka ng Biblia. Hindi ko ako natatakot kapag hindi na ako nakakapagbasa. Yung dati kong gawin, hindi ko na nagagawa. Hindi ko yung pinatatakitan ko ngayon. Dati naman lagi ako nagbabasa. Dati naman lagi ako nag-pray. Dati naman lagi ako yung mga bagay, mga panlangit na dati ko ginagawa. Na nakapalitan, na focus na ako sa mga panlupa na nagdudulot sa akin ng fear. Nagdudulot ng fear. At ito ay nagiging dahilan para mawala yung pag-ibig sa Diyos ng lalamig. Yun po yung pinatatakutan ko nangyari sa puso. Kaya po, yung neto, ilapit natin. Kung naramdaman natin, hindi lang. And i-watch ko. Tayo mismo, pasuri sa Diyos. Lord, hindi nakaligid ko ang isip ko, ang salita ko, ang gawa ko. Nakikita ko. Hindi naman.
Magdadalaw ng lapit sa Panginoon at ibabalik na restore, i-restore na muli tayo. Kaya nga po, inside and outside. Ano po, yan po yung ating ano po, topic. Kaya, ababaguhin na tayo. It's our church lang po. Every day sa kung anong gagawin po natin. Ano ang pipiliin natin? Ang tama ba o ang mali? Lalangunan ba natin ang kasalanan o lalapitan natin ang kabutihan? Alin po sa dalawang yan ang ating susunod? It's our church every day. Ano po? Nanalangin ba? Sa umaga pa lang, mag-join na ba ako? Uunahin ko ba ang gawain sa bahay? Mag-join ako at manalangin sa Panginoon? It's our church ko talaga lahat. Para maging balanse ang ating buhay. Ang ating physical, inside, and outside. Tutulungan tayo ito. Tunahin lang po natin ating Panginoon ito. Salamat po. Amen. Ang dami ko na pong masabi. Ayan. Salamat po mga kapatid at tayo nagtulungan para tayo ay lumago inside and outside na po. Ang manalagsitan po tuloy tayo. Magpalakasin po tayo. God bless everyone po. Salamat po. Ito ayan. God bless po. Amen, amen. Hallelujah. Purihin ng Diyos. Salamat po. Salamat po sa araw na ito. Salamat sa binahagi ng Panginoon sa atin sa umagang ito sa pamamagitan ni Mimi Ana. Thank you so much po, mga kapatid. Nawa po sa umagang ito, sa ating mensaheng natanggap mula sa Panginoon, tunay nga po na maisapamuhay natin ito. Matumimo sa ating mga puso. Ayan, maraming salamat po. Alam ko po na may mga gawain pa tayo, may mga ginagawa, Kaya, isa puso po natin. Dibdiban na to, mga kapatid. We're living in the end of days. So, totohanan na po to. Stop circling around and live a life. Makatotohanan na po at nakalulugod sa Panginoon. At the end of the day, tayo rin naman ang magbe-benefit nito Ayan. Maraming salamat po. To God be all the glory. Kita-kita po tayo muli. Every day, Monday to Saturday, alas 6 po ng umaga dito sa Japan. At sa gabi, from Monday to Saturday din po, meron tayong mga gawain. You're not obliged na dumalo, pero obligado lang po tayo magdala ng tao. So, kailangan mo na rin dumalo. Amen? Amen. Hindi lang po siya basta numbers po, and leading others to God. Amen. So, kung kailan po tayo available from Monday to Saturday, ayan po, very much welcome po. PM lang po kayo or DM para po, yun? Para po may add namin kayo sa grupo or ma-send namin yung link sa inyo. Amen. To God be all the glory po. Have a blessed day. God bless everyone po.